Eto na. Eto na. Eh, nakita ko po to sa post ni Doc Lorraine sa Facebook niya. Eto na. May petsa na po yung inaantay-antay natin at kinakatakutan ni BBM at saka ni Tamba. Delikado kayo rito. Lalong hindi matutuloy yung impeachment dahil pinangako ng Iglesia ni Cristo na sila ay magrarally na para iprotesta yung gaganaping impeachment kay BP Sara. Ngayon nga halos hindi na matuloy-tuloy, wala na nga kakwenta-kwenta ngayon pang may petsa na. Again, totoo man to or hindi, nakita ko po to sa post ni Doc Lorraine at walang problema kung ano mang mangyari, basta importante, meron na tayong inaantay. Eto na po yun. Okay? Rally ng Iglesia ni Cristo, may petsa na. January 13, 2025 rally. Okay? Eto muna pag-usapan natin. Eto post po ito ni Crisette. Okay? Nakuha ko ulit. Bagamat hindi pa tayo hindi ko pa nami-meet si Crisette. Maraming salamat dahil gustong-gusto ko yung mga post niya. Follow nyo po siya sa Facebook. Ito yung post niya. At ako'y naniniwala sa sinasabi nito ni Crisette. Okay? Ito. Facebook niya post niya sa Facebook. Praying for the strength of Colonel Grijaldo who is still in detention. Yan yung pinag-uusapan natin kanina. Na sinabi ni Grijaldo, pinilit siya or kinausap siya ni Abante at ni Dan Fernandez para patungkol dito sa kaso ni PRRD. Merong gustong ipaamin. Ang ipapaamin niya ata dito ay tungkol dito sa quota system. Na merong inililink kay PRRD. Pero binuking sila ni Grijaldo. Anong ginawa ngayon kay Grijaldo dahil binuking sila, pinakontempt. Okay, so eto. Nakakulong ngayon si Grijaldo, nakakontempt siya. There's a circulating message being spread via PM saying he's being pressured to sign an affidavit saying PRRD asked him to commit EG case. Ito na yung sinasabi natin. Hindi talaga titigilan. Kaya nga, tinatakot, di umano, pinipressure, di umano itong si Grijaldo na merong pirmahan para aminin na merong extrajudicial killings nung panahon ni PRRD. Ganyan na po ang style talaga nila. Alam mo, sa panahon ngayon, sa totoo lang kung magtitingnan natin talaga, nakakatakot ang panahon ngayon. Kasi kung hindi ka nila kakampi, tatakutin ka, bibilihin ka, pag hindi ka natakot, hindi ka nabili, ididemanda ka or ipakukulong ka or iko-contempt ka. Isipin nyo asa ng puso nitong mga ito. Laalala ko, lagi ko nga niloloko si Ka Eric. Naku, Ka Eric, magpapasko na naman. Muntik na kayo. You remember last year, muntik nang kinontempt si Ka Eric tsaka si Doc Lorraine. Nag-hunger strike sila. Muntik na sila magpasko sa loob. Kung hindi lang sila nag-hunger strike, marami nang nagagalit nung panahon na yon. Sa katunayan, doon nila sinimulan. Ang problema naman nila na kay Eric Pero alam nyo, binutasan lang si Ka Eric tsaka si Doc Lorraine. Ang totoong target doon, pagkatapos nung di umanong fake news daw na sinabi ni Ka Eric, hinabol na SMNI. Hinabol na rin si Pastor Kibuloy. Ganyan yon. May entry lang sila. Tapos kinunek nila na wala namang connection yung sinabi ni Ka Eric kasi ang mga broadcaster katulad namin dyan sa SMNI, iba naman yung sinasabi namin, iba naman yung para sa SMNI. Magkaiba po yun. Meron naman kaming sariling utak. But anyway, ganun ang Hindi nila nabili, hindi nila natakot, hindi nila kinaya si Ka Eric at saka si Doc Lorraine kaya ikinulong. Kaya lang, hindi bumigay sila Ka Eric sa gusto nilang pagawa. Ngayon, ito rin ang ginagawa. Ang pressure di umano dito. Sabi, if he won't, they'll extend his detention beyond Christmas. So kung hindi siya pipirma, doon siya magpapasko sa kulungan. If he does,
they'll release him so he can spend Christmas with family. Alam nyo, sa Pilipino, napaka-importante po ng Pasko sa atin na kasama natin ang pamilya. Napakasakit nito na hindi mo kasama ang pamilya mo. And all the more na hindi mo naman, wala ka namang ginawang masama, kinulong ka. Masakit, di ba? Double pa, doon ka pa magpapasko. Okay lang sana kung may ginawa kang kasalanan eh. Dahil inamin niya, nilaglag niya yung maling pinapagawa sa kanya ni Dan Fernandez, di umano at nitong si Abante. Hindi siya yung parang tuta na gaya ng iba na pag sinabi nitong Quadcom, sasabihin mo. Gusto nila oo ka lang ng oo. Hindi ginawa ni Grijaldo. Hindi naman po pwede ang ganyan. Kaya, alam nyo, napakahirap ng kalagayan nito. Tatandaan po natin. Uniform men to. Pambihira naman kayo. Binabastos nyo. Walang problema kung yan ay adik, yan ay nagbebenta ng droga, yan ay mamamatay tao. Walang problema, ikulong ninyo eh. Padaanin nyo lang sa due process, idemanda nyo, huwag kayo magkulong. Ang masama, matinu eh. Ano masasabi nyo dito, mga pulis? Kaya ito, the story circulating is that Colonel Grijaldo didn't sign, but he's been depressed because he has been kept in isolation. Hindi siya pumirma. Salute talaga sa'yo. Sa mga maraming pinapagawa at pinapasabi dyan sa mga witnesses, di umano nila, resource person, ito si Grijaldo, ang hindi tuta. Hindi natakot sa kanila. Ang problema, nadidepress siya. Sino ba namang hindi? Alam mo, masakit yun. Kasi kami, alam mo, kung yung mga bumoto kay Marcos, ramdam nila masakit dahil para silang nabudol. Alam mo, mas masakit sa amin. Sa aming mga hindi bumoto kay Marcos. Isipin mo, yung kaloko, hindi naman namin kasalanan, damay kami doon sa kalokohan nila Marcos at ni Martin. 'Di ba? Ganito rin ito. Talagang madidepress ito. And they're trying to break him down mentally and emotionally. Alam mo, nung kausap ko si Ka Eric, nagkukwentuhan kami, yan daw talaga ang style. Alam mo, style NPA daw yan eh. Ganyan daw ang galawan nila. Pag meron silang gustong ipaamin sa'yo at ayaw mong aminin, o may gusto silang ipagawa at ayaw mong gawin, ikukulong ka, tapos i-isolate ka. Doon, papasukan ka na ng depression, doon kanila bibirahin. Yung mawalan ka na ng pag-asa. Para kahit anong pasabi nila sa'yo o kahit anong pagawa nila sa'yo, aaminin mo na. Gagawin mo na. Style NPA daw. Di umano, yun ang sabi ni Ka Eric. When Colonel Grijaldo is out, let's help him out. Yes, I agree sa'yo, Crisette. Tulungan natin si Colonel Grijaldo pag nakalabas na siya. But meanwhile, to the AFP and PNP, please don't let them do this to you and to one of your own. Mismo. Sakto yan. Huwag nyo namang hayaan. Mananahimik na lang ba kayo, AFP, PNP? Diba? Responsibilidad nyo rin ipagtanggol ang isang inosenteng tao, lalong-lalo na kabaro nyo. Ahayaan nyo na ganyan-ganyanin lang. Yung isa nga nyong kasamahan, pinakontempa, di umano, pinakulong pa, sinigaw-sigawan, binastos, ipinahiya ng isang NPA. Di umano. Di ba? Yan ang sabi. Kailan po kayo kikilos para sa mga inosenteng katulad namin at higit sa lahat sa mga inosenteng kabaro ninyo? I agree. It's about time na alam mo kung kaya nilang gawin to kay Grijaldo, kay General Wilkins, kay Pastor Kibuloy, kay PRRD, kay BP Sara, paano pa sa atin? Paano pa sa akin? Di ba? Na tumutuligsa sa kanila at sinasabi ang katotohanan, binabalatan sila.
Binubuking sila sa mga kasinungalingan nila. Paano pa yung mga taong katulad nating simple lang? Walang kakayanan, walang koneksyon, walang pera. Ay nako. But syempre, manalig lang tayo dahil alam naman natin nanonood ng Diyos. So alam ng Diyos ang tama. So be it. Kung anong gawin nila, di tulong-tulong na lang. Diba? Tulungan natin yung mga inaapi. Yun lang ang request ko. I agree with you, Crisette. When Colonel Grijaldo is out, let's help him out. Protektahan natin. Okay, next po tayo. Eto na. Nakita ko po to sa post ni Doc Lorraine sa Facebook niya. Eto na. May petsa na po yung inaantay-antay natin at kinakatakutan ni BBM at saka ni Tamba. Delikado kayo rito. Lalong hindi matutuloy yung impeachment dahil pinangako ng Iglesia ni Cristo na sila ay magrarally na para iprotesta yung gaganaping impeachment kay BP Sara. Ngayon nga halos hindi na matuloy-tuloy, wala na nga kakwenta-kwenta . Ngayon pang may petsa na. Again, totoo man to or hindi, nakita ko po to sa post ni Doc Lorraine at walang problema kung ano mang mangyari, basta importante, meron na tayong inaantay. Eto na po yun. Okay? Rally ng Iglesia ni Cristo, may petsa na. January 13, 2025 rally. Join the historic INC rally at Luneta, stand against injustice. Ay, agree ako dyan. Agree ako dyan. Huwag po nating kakalimutan, January 13, 2025. Alam nyo, meron pang dalawang grupo. Ayaw lang magpakilala pero malaki tong grupo na ito. At kung talagang madadala nila yung grupo nila dyan, millions po ito. Dalawang grupong malaki na merong millions ang members and followers. Hindi lang natin alam kung kaya nilang dalhin lahat sa Luneta kasi nakakalat yan sa buong Pilipinas. Okay? At hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo pa. Pero ang nabalitaan ko, once na matuloy ang rally nitong Iglesia ni Cristo, jojoin sila secretly. Kasi baka hinahabol na sila ng batas or tinatakot na or higit sa lahat talagang ginigipit na. Gipit na. But anyway, hindi na importante kung magpapakilala kung saan silang grupo. Makikita nyo na lang join. Okay? So, antay-antay natin at sila naman ay kalmado lang dun sa gilid. Hayaan nila ang INC na mag-rally and sila ay makikibaka ng mataimtim at matahimik. To show force at the same time para iprotesta. Illegal naman ito para iprotesta etong tama yung injustice na ginagawa ng gobyernong ito and higit sa lahat yung impeachment against tayo doon sa gaganapin ng impeachment. So grabe na po itong tungkol sa political harassment, no? Ang balita ko tong dalawang grupo na ito ay hinaharas na rin. No? So, syempre, hindi na importante kung makikilala. They will support. At the credit will go kung ano man sa INC yan, no? Nasa lang yan. Ang importante dito, yung pinoprotektahan natin si BP Sara, 'di ba? Pero alam nyo kung ako tatanungin, mas gusto ko nga matuloy na yung impeachment na yan . At tayo naman, on our side, itutuloy natin yung rally.
So maraming salamat po INC, and mag-aantay lang kami at kung ano pang next na instruction at balita coming from you guys, kami jo-join dyan, ha? At siguro itong dalawang grupo, jo-join din. Okay, next topic po tayo.